Guys, good morning! So, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gusto ko lang po magbibigay ulit sa inyo ng tips kung paano natin i-care ang ating mga newborn puppies, lalong-lalo na sa mga case na hypoglycemia. So, magbibigay ulit ako ng tips sa inyo kung paano natin i-survive ang ating mga puppies na may sakit na hypoglycemia. So, usually guys, ang inaatake ng hypoglycemia, yung mga mahihina or yung mga maliliit na breeding, kagaya ng Chihuahua. Ito guys, Chihuahua puppies siya. Chihuahua, Pomeranian, mga teacup size, yung mga maliliit na mga sizes. Although cute sila guys, yes po, ang cute-cute po nila talaga, super cute-cute, pero prone po sila sa sakit na hypoglycemia. So, ano po ba yung hypoglycemia? So, yung hypoglycemia guys, yun po yung pagbaba ng sugar level sa katawan po nila. So, may time po talaga sila na inaatake sila. So, kita nyo guys, ganyan siya ka-active ngayon. Yan po, binabantayan ko guys kasi dito ko siya nagbi-video. Ang hirap pag walang humahawak. Ganyan na siya ka-active ngayon. So, makikita nyo guys yung time na inatake siya. Yan, ganyan siya pag inaatake. Nung first time niyang atake guys, ganyan ang nangyayari sa kanya. Halos nag-collapse na siya, ang putla na niya, nanigas na yung katawan niya, ang putla na ng dila niya, as in, wala nang blood. Ang hirap, tas hirap na siya huminga. So, nakikita nyo guys sa video na yan, sinasuction ko siya talagang para hindi siya mahirapan huminga. Kasi naglalabas siya ng liquid sa kanyang mouth, and then minsan yan guys pumapasok kasi sa ilong. Kailangan po natin tulungan para hindi po siya mag-collapse ng tuluyan. So, nakikita nyo naman sa video na yan na talagang niaagapan natin siya na maka-revive. Kita nyo po. So, ayan po yung time na inaatake siya na sobrang panic po dahil that time is nag-prepare ako ng milk po nila. Tapos, narinig ko na may umiyak, kaya tumakbo ako sa room nila. So, yan na po ang nakikita ko. So, inaatake po siya ng hypoglycemia. So, yan po. So, dapat po guys, pag inatake na pong ganyan, huwag po tayong matakot. So, gawin po natin mga dapat natin gawin. I-revive natin siya. Kung may ganyan kayo suction, mas maganda. Or meron kayong pwedeng ikakatulong sa kanya, mas maganda. Kasi po, pag hindi natin siya at hinahayaan lang natin siya, talagang baka hindi na siya makaka-revive, hindi na po siya makaka-recover. So, tutulungan po natin. And then, after po, halimbawa, okay na yung pakiramdam niya, nakikita nyo medyo okay na siya. So, tsaka na po natin siya pa-take ng vitamins na Nutri-Plus Gel para bumalik yung sugar level sa katawan po niya at makaka-recover po siya. Normally yan guys nangyayari sa mga maliliit na breeding, sa mga teacup. Cute nga sila guys, pero prone po talaga sila sa sakit na hypoglycemia. Pero yan naman guys, gumagaling naman po based sa experience ko sa tagal ko nang nag-alaga ng mga newborn puppies. Tulad nito guys, that time, nakailang atake po siya. In whole week, inaatake po siya, pero lagi po siyang pinapatake ng vitamins. And in the other week, medyo okay na siya, hindi na siya inaatake po. Pansin nyo guys, pala siyang gumaganyan-ganyan siya kasi kakatapos lang po niya mag-feed. Kasi until now po, bottle feed pa din po siya. Hanggang ngayon, bottle feed pa din po siya. Actually, mag-2 months na po siya. Hindi ko po siya pinapakain po muna ng dog food kasi sobrang liit po talaga niya. Soft dog food. So, ngayon, nagba-bottle feed pa din po siya.
So, yan, normally lang naman po sa pagbabattle feed na may ganyan. Kailangan lang na meron po tayong suction para po hindi po pag lumabas sa ilong, kailangan po may suction po tayo para po hindi po bumaba sa lungs kasi delikado po yun. So, ayan guys. Ayan. So, sobrang cute. Talaga. Sobrang cute pero front po talaga sila sa sakit na hypoglycemia. So, ayan guys. Sana yung tips na binigay ko sa inyo makakatulong po sa inyo para makasurvive ang ating mga newborn puppies na inalagaan, lalo-lalo na pag inaatake po ng hypoglycemia. So, ayan guys, thank you for watching. God bless. Bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And then guys, sa gustong magpa-care ng inyong mga newborn puppies, may nawala si Mama Dog, namatay si Mama Dog while CS or after CS o sa panganganak. So, pwede nyong ipakir sa mga whelping center na marunong mag-alaga. Lalo-lalo na guys, mag-handle ng bottle feeding and tube feeding. So, mamili po kayo guys kasi meron po mga whelping center na mga baguhan lang. So, wala po silang idea kung paano i-handle ang bottle feeding and tube feeding. So, hindi po ganun-ganun lang. May mga tamang ml, may tamang pagtimpla, tamang pag-handle sa pag-aalaga ng bottle feeding and then tube feeding sa mga newborn puppies. Hindi po basta-basta guys, kasi kung hindi po tayo marunong, maaari po mapunta ang gatas sa lungs. Pag napunta ang gatas sa lungs, nako po, delikado sa ating mga newborn puppies. Pwede silang mag-down. Opo, pag napunta sa lungs, mahirapan na po silang huminga. So, delikado na po yun. Pag mahirapan silang huminga guys, negative na po tayong i-survive ang ating mga newborn puppies. Kahit ako, kahit dalhin nyo po sa akin, hindi ko na po yan masurvive kung napasukan na po ng gatas ang kanilang lungs. So, yan. So, ingat po tayo sa mga gusto mag-bottle feeding. Ingat po tayo para po ma-survive natin ang ating mga newborn puppies. So, sa mga walang, ito actually guys, ito si baby puppy. May mga kapatid din po siya. So, siya lang ang pinakita ko sa inyo guys dahil siya po yung in-example ko sa inyo pag inaatake ng hypoglycemia kasi actually siya po yung nag-survive. Siya po yung survivor ng hypoglycemia na naatake siya. So, ayan. Pero okay na po siya. Yung mga kapatid naman po niya okay. Pero siya talaga naatake siya ng hypoglycemia that time. Nakikita niyo naman sa video. Pero ngayon okay na siya. Thanks God. So, ayan. So, pwede niyo rin i-visit guys ang aking page, Montlake Whelping Services. Dalawa po yun guys. Yung isa walang blow check. Yung isa may blow check. Pwede nyo ako i-message doon kung saan nyo po kung gustong i-message. May Viber number din po ako na nandun. Pwede nyo din po akong tawagan anytime for inquiries or for sa mga katanungan. Kung meron po kayong katanungan, free po ako guys. Gusto ko pong tumulong sa mga newborn puppies na wala pong mama dog, na gusto nyo ipapa-bottle feed, walang gatas si mama dog, aggressive si mama dog, ayaw magpapadede ni mama dog. So, ayan, matutulungan ko kayo dyan. So, kami sa whelping center namin guys, focus po kami sa bottle feeding and tube feeding. So, hindi po kami tumatanggap ng breastfeeding. Bakit po? Iniiwasan po namin yung tinatawag na sour milk and infection na galing sa gatas ni mama dog. Kasi isa din yung guys, ang hirap i-survive pag nakadede or ma-infect yung ating mga newborn puppies pag nakadede sa mama dog na may infection. So, yan po iniwasan namin. So, no worries guys. Marami pong nagsasabi hindi masusurvive pag bottle feeding. No, huwag po kayong naniwala dyan. Kami po, matagal na po kami nag-whelp, nag-care ng mga newborn puppies, nag-aalaga, na ang handle namin is bottle feeding and tube feeding. Basta yung gagamitin lang po natin na milk is yung Real Canin or RC Protect na may colostrum. Pakita ko lang guys ha. Ito. Basta ito lang yung gagamitin natin na milk sa ating mga newborn puppies. Talagang mabubuhay sila. Kasi may colostrum na. No need na padidiin sa nanay. Yung nakukuha ang colostrum. Meron na po si RC Protect na may colostrum. Ayan. Hindi po ako endorser guys ng RC Protect. Hindi po. Yan lang po ang